Hello po, good afternoon. My name is Krishna Lizette Garcia Maralan from Barangay Santo Niño, Puerto Galera. Nagtrabaho po ako as Executive Secretary sa United Arab Emirates. Position is also marketing and auditor po. So, 3 years po akong nag-service sa isang company. Okay po. So, Ate Krishna, meron po ako ditong questionnaire na can you please answer it? Okay. So, here is the first question. Okay. Why did you choose to work as an OFW? I chose to be an OFW when I was 20 years old. So, first job ko yon. I wanted to help my parents and also for me to achieve my goals and dreams in life. So, actually, hindi talaga yun yung first plan ko. Hindi talaga siya yung first plan na mag-abroad. Unfortunately, hindi pa ako tinatanggap dito ng trabaho sa Pilipinas kasi pag sinasabi ko na newly grad ako, by that time, hindi ko sinasabing this time, but that time, pag newly grad ka, so medyo wala pa silang ganon kalaking tiwala sa'yo. But then, nung nag-try ako sa abroad, binigyan nila ako ng chance and they offered me the executive secretary position. So, goal talaga is makatulong sa parents and ma-achieve ko yung dreams. Here is the second question. What are the challenges of working as an OFW? Ang unang challenge is pag nagkakaroon ka ng sakit. So, syempre, pagka nandun ka na sa position na may sakit ka, wala kang kamag-anak, wala yung magulang mo, wala kang kapatid o mag-iintindi sa'yo, ikaw lang yung mag-iintindi sa sarili mo. And of course, hindi may iwasan kapag magpapadala ka ng pera sa Pilipinas, may time na magugulat ka kasi parang bigla kang masyushort sa pera mo. Kasi gusto mo lahat ipadala sa Pilipinas. Pero nagagawa naman ng paraan kasi minsan nagkakaroon kami din ng mga extra jobs na sa outside company which is okay naman kasi approved naman siya ng may-ari. So, yun nga, pag nagkakasakit, yun ang unang challenge na masasabi ko. Here is the next question. Based from your experience, if you were given the choice to work in the Philippines or abroad, which would you choose and why? If I am still single, I will still choose to work in abroad. Because in abroad, bigger opportunities. The bigger the salary. So for example, here in the Philippines, if you are still single, and you are having the job as an executive secretary, the salary will be tripled in Dubai. So if you are earning here in the Philippines 30,000 pesos, in Dubai you can earn 90,000 pesos or 100,000 pesos per month. And there is a bonus, health insurance, certificates, different seminars para dun sa mga additional learnings mo in Dubai. Free lahat yun. Transportation, free. Yung bahay mo, free. Tsaka yung food, free din. So, kaya kung single ako, syempre ang pipiliin ko ay abroad. Pero now that I am married, trying to have my own family, so dito na rin sa Pilipinas. Pero yun, ang advice ko kung single ka, go for abroad. Here is the last question, Krishna. Okay. Can you give some piece of advice to those who want to become OFW? Okay. Ang unang advice ko, huwag kang ma-homesick. Kasi pag na-homesick ka, kakainin na nun yung sistema na mo na gusto mo nang umuwi. Mawawala lahat yung dreams mo, yung goals mo, mawawala ka sa focus. So, dapat pag mag-a-abroad ka, matibay yung loob mo, matibay yung isip mo, nandun ka sa goals mo, natatapusin ko to. Kasi may pangarap ako. Yung kontrata ko, tatapusin ko, or kung, halimbawa, natapos mo na yung contract, another contract, pwede mong gawin. So, basta tatagan mo lang yung sarili mo pag nasa abroad. Any question? Kung gusto mo pang may itanong sa akin, baka meron ka pang naiisip. Okay na. So, basta huwag kang mawawala ng pag-asa, lalo na kung newly grad ka. Kasi by this time naman, compare sa time namin noon, this time, mas madaming opportunity sa Pilipinas.
Pero kung single ka at gusto mo talagang mag-abroad, grab the opportunity. At saka yung advice ko, kung magdo-Dubai ka, mag-contract ka muna doon ng at least 5 years. Kung gusto mo mag-cross country to Canada, yun, magandang opportunity. So, ito lang po. Yes. Thank you so much. Okay, Thank you're you. welcome. Good luck, Aren.